Makaigan, maraming nga pong kaso ng leptospirosis ang naitala na kasunod ng sunod-sunod na ulan at baha. Kaya ang DOH nagbukas na ng leptospirosis fast lanes sa ilan nilang piling ospital. Pero ang ilan sa mga ito, apaw na rin daw ang mga pasyente. Mula June 8 hanggang August 7 ay may 2,396 na ang kaso na ito. Ang tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa, pag-uusapan nating Issue ng Bayan! At ngayong umaga, makasama po natin ang spokesperson ng Department of Health, Assistant Secretary Albert Domingo. Albert Domingo, good morning po. Good morning, Asek. Good morning, Maris. Good morning, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nanonood. Una po sa lahat, Asek, ano ba yung status ngayon ng dami ng pasyente natin na may leptospirosis at sa mga ospital sila ngayon? Igan, meron tayong 2,396 na mga pasyente na itala nationwide simula po June 8 hanggang August 7. Wow. Nakikita natin na baka may dumagdag pa ng konti pero hindi niyan bubulusok kasi yung incubation period ng leptospirosis ang average is nasa mga 2 weeks. Bababa na po yan, wag lang po tayong magkaroon ng bagong bagyo at baka bahain na naman tayo. Oo nga. Yung mga fast lane po, Doc, sa DOH hospitals, paano po ba ang sistema nito? Maris, ang fast lane, hindi siya isang physical na lane no, na may linya. Ibig sabihin po ng fast lane, kapag nalaman po ng doktor o ng nurse na kayo po ay napalusong sa baha, kahit walang sintomas o kaya kahit mild pa yung mga sintomas, alam na po namin yung unang gagawin. May listahan ho tayo nakikita ngayon dyan. No? Yan po yung mga fast lane natin. Mabilis ho kayo maaasikaso para hindi na ho nakalagak ng matagal sa ER. So, priority sila agad. Yes. Okay. Merong mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute na nasa gymnasium. Okay lang po ba yun? Anong lagay ng mga pasyente doon? Okay lang po yun. No? Ang tawag po natin dyan is yung surge capacity, Igan. Ibig sabihin, kapag hindi kaya nung normal na mga kama, nagdadagdag po. Makikita naman po natin no, sa ating mga video na yung pong gymnasium niya, malinis po yan at maaliwalas at well-ventilated. Ready po yan. At isa sa rin po yan, babalik yan sa pagiging gymnasium pag bumaba na ho yung bilang ng kaso. Kasama ba, Asek, kung sakali sa zero billing yung mga kaso ng leptospirosis? Yes, Maris. No? Basta ito po ay nasa DOH Hospital at nung natanong po namin yung NKTI na isang GOCC hospital, kaya po nila i-zero balance billing. Napansin namin mahalaga to kasi mas marami nagpapakonsulta pag alam nila na hindi sila mapapagastos. Tama. Sa mga kapuso natin, nag-aalala na baka may leptospirosis sila, ipaalala po natin na, Asek, ano ba yung uli yung mga sintomas na dapat bantayan? Yung bang pag lumusong ka sa baha, dapat Matik. mag-ano ka na? Dapat. Matik ka na? Tama, dapat matik na yun, no? Na kapag tayo po ay napalusong sa baha, kahit wala pong nararamdaman, kahit wala pang simptomas, kumonsulta na ho at hindi naman kailangan dumiretso sa ospital. Sa health center po pwede. Huwag na hong antayin na manilaw yung mata, mawalan ng ihi. Yan yung mga sintomas na malala. Huwag Malala na na yun. antayin yun. Naku, ayan na. Ayan, Correct. yung mga lagnat, yung pagtatae, yung pagsusuka, yung pananakit ng katawan. Kahit lagnat pa lang po, basta kayo po ay napalusong, hindi pa huhuli ang lahat, pwede hong sa health center. Huwag munang dumiretso sa ospital. At meron tayong telephone number kung kailangan po pumunta sa ospital. Yan pong telephone numbers na yan, madali naman po natin matawagan. Yung 0956-175-3710 o kaya 0920-251-1800. Ayan, nasa Sa screen mga po. health centers o health clinic ba, available yung, kunyari, Prophylaxis. Oo, Oo, yung- pwede ba Yes. ako uminom kahit walang sintomas nun? Opo, Doxycycline. yes, yung doxycycline yung prophylaxis. Pero kumonsult po sa doktor na kasi hindi po pwede sa buntis, hindi pwede sa mga bata below 12 Ingat, years ingat. old. Kaya meron po yan, libre po, kumonsulta po lamang sa health center. Pero pwede siya sa gusto magbuntis? Basta hindi pa nabubuntis, pwede. Okay, alright. So, huling paalala na lang po, Doc, sa lahat ng mga kapuso natin, lalo na marami pang mga bagyo na papasok sa Oo ating nga. bansa. Opo, no, ang pag-iwas sa leptospirosis ay magkakasama po lahat, DOH, mga ibang sektor. Mahalaga po yung ating solid waste management. May magagawa ho tayo kahit hindi tayo nagkakalepto, yung basura. Huwag hong basta-basta itapon kasi dyan po kumakain yung mga daga na umiihi sa baha. So ikalawa, huwag hong hayaang mabara yung mga drainage. Tulong-tulong ho tayo para pag walang baha, walang basura, walang leptospirosis. Dapat kasama kayo sa flood control projects. Ayun ba? Maraming salamat, Asek Albert Domingo, sa pagtalakay sa issue ng bayan ngayon na lumalala po kasi ang kaso ng leptospirosis. Ingat tayo mga kapuso, kumonsulta agad sa mga doktor kung maramdaman niyo ang mga sintomas. Dito lang yan sa Issue ng Bayan! Thanks so Salamat much, po. Asek. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita.
i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O, sige na,